Marami kasi nagtatanong, Mariam, paano ka ba napunta dyan? Paano ka naging permanent resident? Pero same system. Walang online ticketing, walang online appointment. But it's more efficient though, I feel like, compared to, for example, in Philippines. Isa yung Canada sa mga happiest countries. So, kaya ko siya napili. Hindi porket mahirap, give up ka na agad. Yun ba yung end goal mo? Hindi naman, di ba? Walang mangyayari if we don't. Tayo lang rin naman talaga magpupush sa sarili natin eh. And we know that we deserve better in life. Welcome to Beyond Borders Gritcast, your weekly boost for education, empowerment, and inspiration. Welcome to another episode here in Beyond Borders Gritcast. So my name is Mitch. My name is Rach. My name is Mariam. So ang topic natin ngayon ay how to be permanent resident in Canada. Kasi ang dami-dami nagtatanong sa amin kung paano ba mag-PR sa Canada. And ayan, we have Mariam here who can share her story kasi hindi naman lahat ng tao pagpunta ng Canada, PR agad. Ayan. So si Mariam nagawa niya yun kasi paglan niya, PR siya agad. So Mariam, tell us your story naman. Ayan. Yes. Thank you so much, Mitch and Rach. So, define muna natin what is a permanent resident. So, a permanent resident is a person, yes, galing sa dictionary, hindi. Based from my... Galing mo to sa Merriam-Webster. Galing from my Webster. So, basically, ang ibig sabihin lang nun is you have the rights ng isang Canadian citizen pero hindi ka pwede makaboto. So, sa healthcare system, may right ka sa lahat except voting. So, marami kasi nagtatanong, Mariam, paano ka ba napunta dyan? Paano ka naging permanent resident? Pero ang una kong sinasabi kasi, paano ba ako nag-decide na why Canada? Kasi sa dinami-dami naman ng bansa, pwede naman sa US, pwede naman sa Europe. Isa sa mga countries sa Europe. So, bakit Canada? Bakit nga? Bakit nga? So, Canada, even before, like, when I was still young, wala talaga akong dream mag-abroad. Nag-open up lang yon nung sinabi ng mama ko na mag-nurse ka para makapag-abroad ka, para makapag-travel ka. Sabi ko, ay, oo nga, no. Kasi, growing up, alam nyo ba, hindi kasi kami hindi kami palalabas ng bansa. Hindi kami actually pala outing. Simple lang yung pamilya namin. Kumbaga, sakto lang yung income for the daily expenses and tuition fee. Tapos, nung nag-nursing na nga ako, okay, sige, makakapag-abroad din ako. Pero hindi ko alam kung kailan, kung anong date. Tapos, sa graduate school, isa sa mga naging topic namin doon is healthcare system. So, doon diniscuss kung gaano kaganda yung mga healthcare system ng mga first world country. So, isa na doon yung Canada. So, doon ko siya na-appreciate, tsaka doon ako na-curious. Sabi ko, bakit kaya sa Pilipinas hindi natin ma-achieve yun? Bakit sa Canada ganon? So, doon ako naging mas interested na makita yun. So, paano ko siya ginawa? So, naisip ko, gawing stepping stone yung pag-alis ko ng bansa. So, yun na nga, nag-Saudi Arabia ako. Doon lumaki yung kawali ko kasi doon ko nakita yung quality of life. Example. So, ano yung kawali? Kawali. Yung kawali, yun yung pinaglulutuan natin. No. Doon lumaki yung kawali ko. Mindset mo. Yung mindset ko, kumbaga yung tingin ko sa ibang bagay. Na pwede pala... Kawali equals tingin sa ibang bagay. Yes. Okay. Doon lumaki yung tingin ko sa ibang bagay, yung mindset ko na outside Philippines, mas marami pa palang opportunities. Na outside Philippines, instead na matraffic ako pa uwi, at least 2 hours pa uwi, pwede pala yung 15 minutes. So, dun ako nagkaroon ng ibang perspective sa buhay. So, una ko na-experience yun sa Saudi. Number 1 nga, yung sa time. Mas mabilis ako nakakauwi ng bagay. Yung travel time, 15 minutes lang, pauwi. Same distance pauwi versus 2 hours sa Pilipinas, 'di ba? So, doon ko nakita na, mas magiging productive pala yung oras ko kung nandito ako sa mga first world country. Tapos, nakapag-travel ako sa Europe. So, doon ko rin na-experience. Iba talaga pag na-experience mo yung nandun ka na, nung naka-immerse ka na sa sitwasyon na yon, yung nandun ka rin sa ospital na yon, nakita mo kung paano nag-work yung emergency room nila. So, meron pa palang bigger version ng mundo na hindi ko pa nakikita. Kasi dati, wala akong concept ng living abroad kung ano yung advantage niya.
Kasi meron kaming mga kamag-anak, oo, nag-a-abroad, pero umuwi sila ng Pilipinas. So, hindi ko doon nakikita na, pwede pala magstay doon. So, hindi ako na-educate doon. So, until, yun nga, sa graduate school, doon ako nabigyan ng snippet na, ang ganda pala. May ganun palang advantage. So, nung nasa KSA ako, ang natanong ko na after 3 years of working, what's next? Uuwi ba ako ng Pilipinas? Pero nung nakita ko nga yung dalawang yon, yung KSA, tsaka nakapag-travel ako sa ibang bansa, sabi ko ay hindi na. Mas maraming opportunities, mas marami akong options na magagawa abroad. Tapos ang second question ko, hanggang kailan ako mag-work dito? Nasa KSA pa rin, pero hanggang kailan ako mag-work sa KSA? Kasi sa Saudi... Naiwan ka sa KSA? Oo, naiwan. My heart was left in KSA. Kasi sa Saudi, hindi ka naman magiging permanent resident doon. Resident ka lang, pero dahil may work ka, ganun lang. O kaya dependent housewife ka or dependent child ka. Walang longevity. Lang. Yeah, yung longevity, wala doon. So, isa sa mga deciding factors ko talaga, bakit ako umalis ng bansa is yung quality of life tsaka yung magandang healthcare system. So, next question, bakit Canada? Based from mga Google list ng mga nababasa ko, isa yung Canada sa mga happiest countries. So, kaya ako siya napili. Pangalawa, kasi mas malapit siya sa Europe, para madaling makapag-travel. Yun talaga yung gusto ko. Para isang tawid lang na Atlantic Ocean, 'di ba? Europe rin palang bagsak mo, Maria. Oo. Yun. Kasi before... Ako pa rin na nagwagi. Ganun ba? Dati talaga, naiisip ko sa Europe, yun nga lang, ayoko na ulit magsimula ulit sa start. Gusto ko, pag umalis ako, doon na ako magsistay. Pagkatapos ng travel na yun, after 6 months, 8 months yata, nag-decide ako, sige, mag-a-apply na ako sa Canada. So, paano ko siya sinimulan? Maraming pathway papuntang Canada. You can check, ipopost namin to canada.ca. Pwedeng family sponsorship, student pathway, pwede yung pathway ko, express entry, para pag land mo dito, permanent resident ka na, mag-i-immigrate ka as a skilled worker. Or pwede rin yung mag-work ka, work permit, foreign worker. So, kailangan mo piliin yung pathway na meron ka mas advantage or yung match sa qualifications mo. Tapos magko-comply ka sa mga requirements para ka na nag-a-apply ng work. So, isa sa mga basics doon, kailangan mo ng assessment ng mga credentials mo, yung educational background, yung work experience mo, and then kailangan mo rin ng certification ng mga documents na isasubmit mo, and yung proof of funds. So, importante yon para alam ng government ng Canada na hindi ka magiging liability sa kanila. Yun talaga yung purpose nun. Tapos, kailangan din pala nung exam or IELTS exam, language skills na assessment. So, pwedeng IELTS. May isa pang English exam yung CELPIP. So, ipopost namin yung link na yun para at least makita nyo siya dun sa website ng Canadian government. So, lahat nung nandun, lahat ng steps, nakalista na doon. Kung ano man ang pathway yung piliin mo. So, ang ginawa ko, para hindi ako maging lost, tsaka syempre para maiwasan ko na rin na, nagkamali ako ng pasa ng documents, uulit. Ayoko kasi ng ganon. So, my friend recommended an immigration consultant. Nag-usap kami, tapos based sa assessment niya, tsaka nag-agree rin naman ako doon na as a permanent resident yung magiging pathway ko. So, the next question is, paano ba ako napunta dito sa province ng Newfoundland and Labrador? So, I'm in St. John's. So, it was through nomination. So, yung Express Entry Program kasi, isa siyang program ng Canada para mag-invite ng certain, kumbaga, group of people na kailangan nila. Example, kulang ang mga healthcare staff dito. So, nag-i-invite sila ng mga tao na may background sa nursing, mga medtechs, mga doctors. Tapos, kailangan mo i-comply yung requirements nila. Ang Canada kasi, meron silang comprehensive ranking system. So, yung comprehensive ranking system na yon is gigradean niya yung buo mong pagkatao. Ibig sabihin, lahat ng credentials mo, may score, connections mo dito, may score, language ability mo, may score. So, interview process? Hindi. Ano siya, may sa website, may isi-check sila, tapos dun mo makikita yung score mo.
And yung evaluation na yon manggagaling sa mga accredited agencies na mag-evaluate ng, example, yung school credentials ko, ang evaluating agency na kinuha ko is WES. So, dun binase nung Canada yung score ko for that portion. Kasi I had a master's degree in the Philippines. Doon ko siya natapos. So, nung in-evaluate nila yon, ang nakalagay doon is same or equivalent ng master's degree dito. So, nakakuha ako doon ng mataas na score. So, I started it October 2018. Natapos siya ng, I think, January 2019. So, it took 2 months. Nag-apply na rin ako ng IELTS. Nag-set na ako ng date. Nag-start na rin ako mag-aral. During that time, habang kinukumpleto ko yung process na yon at nag-aaral sa IELTS, unti-unti na naming sinasubmit ng immigration consultant ko and ina-upload sa website ng Canada yung mga papers ko. Nagawa ko na. Yeah. Pagkatapos, ang Canada kasi may draw sila every 2 weeks. Kumbaga parang raffle. Kung sino yung mabunot nila. Tapos ang score mo, yung sinet nilang score, example for that week, ang sinet nila is 396 or 400 points. So pag ang score mo ay 400 and above, pasok ka. Ang score ko is hindi siya umaabot ng 400. Kahit nga nung nag-396 sila or 388, ano lang ako, 376. So, ang ginawa ko, in-evaluate namin ulit yung credentials ko. Tinanong ako nung immigration consultant ni Ma'am Arlene. Hi, Ma'am Arlene. Sabi niya, Mariam, ano pa kayo pwede nating ma-improve dito? Kasi syempre, wala naman ako relatives dito sa Canada. Walang immediate family member. Hindi naman ako masusponsoran. Wala naman akong fiancé or what, wala akong kapatid. So, ang pwede ko lang i-improve doon is yung IELTS. So, 2 beses ako nag-take ng IELTS. Tumaas ng konti yung score ko, pero hindi pa rin siya umabot. Baka mga 9 yung score mo, Mariam, nahiya naman yung score kong 7. How I wish. Pero hindi talaga siya umabot. Sige, magkaalaman na ng score. 6.5. Parang meron akong 6. Ano ata yun, reading din. Tapos, nung nag-retake ako ulit, 6.5, yung iba, tumaas. It's a tie. Yeah, from 8, nag-8.5. Pero, diba, hindi pa rin siya enough. So, question ko lang. Mm-mm. Was that a paid immigration consultant? Or hindi? Yeah. It is. Okay. Yes. Roughly, magkano inabot that time? Roughly, around, yung total na for 19, 20, 21, 22, 23, for roughly 4 years, 4.5, $4,000. Wow. 4,000 Canadian dollars. Pero staggered payment yun. Every step na magawa. Is this person working sa Canada or sa Philippines? Or sa Canada. Sa Canada. Okay. Mm-hmm. And how did you get in touch with this person? Referral lang. Actually, hindi talaga ako yung gusto pumunta ng Canada nung una. Yung friend ko. Tapos, since galing nga ako ng travel, sabi ko, check this out. Okay, nag-usap na kami. Okay. So, going back, hindi nga ako umabot sa cut-off ng federal government. So, ang ginawa ko, yun nga, sinubukan kong improve yung IELTS score ko. O nag-improve naman, pero hindi pa rin ako umabot sa cut-off. So, next plan is, Mariam, kailangan merong province na nominate sa'yo. Ibig sabihin, pag ninominate ka ng province na yon, nag-apply ka sa kanila, natanggap ka nila kasi kailangan nila yung skill mo, bibigyan ka nila ng 600 points. O, diba? Kung 600 points plus 370 plus yung akin, edi pasok na ako sa draw. Yun nga lang, syempre, dumating yung pandemic na, diba? So, ang ginawa ko nun per province, nagsisearch talaga ako ano yung mga opening nila. Kasi minsan nagpo-post sila na hindi nila ina-announce. Kumbaga dun lang sa website na yon. So, nood ng mga YouTube, mga vloggers, pina-follow ko. Hanggang sa January 2021, may pinapanood akong YouTube vlogger, si Sir Sok. Ayan. Sir Sok. Ililink namin yung Hello, kanyang, Sir Sok. Kayo po ang tulay ni Mariam. Yes, yung kanyang YouTube site. Sok Digital Media. Sabi niya, Filipino siya? Or? Yeah, Filipino siya. Okay. Na nasa Canada rin. So, nag-announce siya ng mga hiring ng mga workers, ganyan, mga opening sa mga iba-ibang province. So, doon ko nakita, sabi, Newfoundland and Labrador are looking for people who has an experience as a nurse, tsaka sa healthcare field. So, nag-apply ako agad doon sa website ng Newfoundland and Labrador. Tapos, after 6 months,
nag-reply na yung immigration, yung Office of the Immigration ng Newfoundland and Labrador. Na congratulations, you're invited, ganito, ganyan, mag-comply ka na sa mga requirements. So, yung mga requirements na inask nila is, aside from the credentials na meron ako, nagpa-add ng police clearance, tsaka yung certification from the Philippine Embassy ng mga certain documents. So, yun yung nilakad ko. Red ribbon, mga ganyan? Oo, red ribbon, yun. So, sobrang rin yung talaga tedious nung process na yun. I know. Yeah, 'di ba? Lalo na pag wala ka sa city mismo kung nasan yung embassy, like in Saudi. Ang Saka embassy, pila rin. right. Akala ko Yeah. pag nasa ibang bansa ka, okay na yung wala ka ng pila-pila. Ganon din pala yung system. Pipila ka rin pala. Like Yeah. half day. But it's more efficient though, I feel like, compared to, for example, in Philippines. Pero na-feel ko, Rich, same lang. Oh, is that so? Mas konti lang yung tao nag-a-apply. Pero same system. Walang Same online system. ticketing. O walang online appointment. Wala. It's Website, poor, no? hindi updated. Okay. Kasi may mga nakasabay ako sa pila doon. Ay ma'am, pangalawang araw ko na bumalik ngayon kasi kahapon sarado pala sila. Anyway, going back, so pinrocess na namin yon. Ang bait lang talaga ng government ng Canada kasi pinaprovide talaga nila lahat ng options. So, I was invited in a job fair. Pero ang catch nun, kasi napili na ako eh. Sabi nila, pag tinanggap mo yung offer, ang magiging pathway mo na is as a foreign worker, work permit na. So, hindi ka na permanent resident. Ako naman, syempre, longevity yung habol ko. Sabi ko, no muna. Babalikan ko na lang sila pag nasa Canada na ako. Tapos, pinrocess na namin yun. Nagtuloy lang kami, permanent residency pathway. Hanggang sa January, okay na yung requirements. Grabe, 6 months din na processing na pag i-inspect din nila dito sa government ng Newfoundland and Labrador. Yun. March 2022, ayun, nakakuha na ako ng invitation to apply from the federal government. So, ibig sabihin, naipasa na ng government ng Newfoundland sa federal government yung score ko. O, diba, parang 900 plus na yung score ko. So, ibig sabihin, nabunot na ako doon sa Drawlats. Congratulations! Yeah. So, na-meet ko na yung CRS score na requirement nila. And then, May 2022, hiningi na nila na, nag-request na sila sa email na mag-biometrics na ako. So, biometrics, ito yung mag-fingerprint ka na isasubmit dun sa Canadian Embassy. So, pagkatapos nun, wala na akong narinig. Waiting game na naman ulit. Hintayin natin kung kailan. Ako kasi, ang pinirmahan kong contract, nag-extend lang ako 1 year lang. So, hanggang dapat in Saudi, March 2023 lang ako. So, habang wala pa siya, marami na ako iniisip na plan B. What if mag-apply muna ako sa UK or Ireland as a nurse, tapos pag okay na, lipad na lang ako ulit. Tapos, habang pinaplano ko na yon, grabe, may catch na naman. Dumating na yung medical exam request, August 14. Sabi ko, oh, shucks, ito na siguro yun. Alam mo, medyo alanganin ka na itutuloy ko ba application ko dito. Anyway, I should get on with my life. Mag-medical lang ako. So, nag-medical na ako. Tapos, August 29, 2022, yun ay isa sa mga pinaka-good news. Kasi, nakatanggap na kami ng email na nagre-request sa submission ng passport ko for visa stamping. So, sabi ko, grabe, ang lapit na. Tsaka malapit na lang i-issue yung certificate of permanent residence ko. So, that should go together with the passport pagbalik. Pero may catch doon kasi due ako umuwi noon ng Pilipinas. Ang bakasyon ko is syempre 1 week. Diba usually ang processing ng mga visa stamping, it usually takes 2 weeks. Ni-research ko Sabi ko, shucks, kaya ba yun? 1 week left na lang. Kasi kung maghihintay naman ako, kasi tinanong ko yung immigration consultant, ma'am, what if pagbalik ko na lang galing bakasyon? Sabi niya, Mariam, hindi natin alam kung kailan sila mag-i-email sa atin ulit. Kaya nag-isip talaga ako noon kasi ang mawawala sa akin, number 1, syempre mag-re-rebook ako ng ticket, ng flight. Tapos, yung bakasyon ko. Kasi kailangan ko na talaga magbakasyon noon dahil halos 3 years na ako hindi nakakauwi ng Pilipinas dahil magko-COVID na noon. O, diba? So, iba yung excitement na lalabas na talaga ako ulit ng
ng kingdom. Tapos pangatlo, meron akong convention na gustong puntahan sa Pilipinas. Sabi ko, I kailangan ko remember talagang, that. Yeah. may makatch yun. So, ang ginawa ko, sabi ko, niris ko na lang. So, sabi ko, okay lang, may time pa naman ako, bata pa naman ako. Pero, alam mo yun, kailangan ko kasi gusto ko matapos na yung application kasi konti na lang, parang hindi ko ba siya i-grab. So, ang ginawa ko, sinubmit ko na yung documents ko. Talagang nilagay ko doon na kailangan kong ma-update sa text. Na-update naman ako sa text. Sabi ko, shucks, hanggang sa dumating yung weekend. Nagte-text na siya, parang out of for delivery na. Tapos, I'm really praying na yung weekend na Friday and Saturday kasi yung weekend sa Saudi. Friday and Saturday na mag-deliver sila. Pero hindi pala. Monday kasi yung gusto kong attend na convention. So, dapat Sunday pa lang sa Saudi makaalis na ako. So, Sunday, sabi ko, pinagpipray ko na lang siya. Naku po. Sabi ko, sana sa Sunday, makuha ko siya. Tapos, magbubook na ako ng flight kinagabihan ng umaga. Kinagabihan. So, kailangan makuha ko siya ng umaga. So, I was really praying na pagpunta ko doon, congratulations, nandun na. Tinatawagan ko yung office. Syempre, hindi pa bukas. Yung VFS agency, di ba, globally yung kanilang mga branch. So, pagdating ko doon, sabi ko, shucks, wala pa. Tapos, buti na lang mabait yung receptionist. Sabi ko, Habibti, Arabic pa rin na sweetheart. I-explain ko condition ko, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi niya, okay, sige, wag kang mag-alala. Tatawagan kita, pero wala talaga akong, kasi hiningi ko sa kanya na, meron ka bang pwedeng makontak? Gusto ko lang malaman ngayon. Gusto ko lang malaman kung darating ba ngayon o hindi para makapag-decide naman ako sa susunod kong gagawin. Sabi niya, wala daw talaga, pero tatawagan niya ako pag meron na. So, syempre, uwi na ako agad. Alam niyo ba, bago pa ako bumaba ng sasakyan, nandun na yung bahay namin eh. Tumawag siya, sabi niya, uy, congratulations, nandito na yung passport mo. So, yun, dali-dali akong pumunta doon. Sabi ko, grabe talaga. Pagkatapos nun, ayun, binook ko na siya. Binook ko na yung flight ko pa uwi ng Pilipinas. So, yung 1 week na yun, grabe lang. Sobrang matinding prayer, tsaka pagtsatsaga lang. Kasi imagine niyo yun, nag-duty pa ako noon. Ang dami tapos, bago pala yun, during that week, hiningan pa nila ako ulit ng picture. Kasi sinabit kong picture sa kanila, di ba, sinabit ko na for visa stamping. Tapos tumawag sila. The next day, duty ako nun. Yung mukha ko daw maliit. Hindi daw match doon. Sabi ko, yan na yung sinabi ko dun sa photographer. Anyway, syempre, hindi naman ako makipag-argue. Alam mo, nakiusap na lang ako sa charge nurse ko. I'll take my break. Lalabas ako ng ospital. Pero baka matagalan. Baka it will take 2 hours kasi magkaka-picture pa and everything. Buti na lang din, mabait yung charge nurse ko. Hinayaan niya ako. Tapos pagbalik ko dun sa VFS agency, meron kasi silang parang standard doon. Parang acetate siya. Tapos titingnan kung match yung mukha mo. Tapos sabi niya sa akin, maliit pa rin yung mukha mo. Sabi ko, anong gagawin ko? Sabi ko, yung nirecommend mo sa akin na photo lab shop, doon ako pumunta. Sinabi ko yung requirement na ganito, ganyan, na mali yung una kong binigay. So sabi ko, tingin ko, sister, sobrang liit na ng mukha ko. Sabi ko, sa tingin mo ba tatanggapin nila yan? Sabi niya, well, see. Sabi ko, hala. So, isa rin sa mga inisip ko yung kinakabahan ako, shucks, ano kayang gagawin ko? Baka mamaya mag-email ulit or tumawag. Tapos, nasa duty na naman ako. Sabi ko, parang hindi na kaya ng powers ko na, kasi talagang sobrang nakakapagod yung week na yun. As in, yung workload din sa ospital. Pero yun nga, pinag-pray ko na lang yun. Pinag-pray ko na lang. So, sabi nga nila, Mariam, hirap no? Sabi ko, mahirap. Mahirap. Pero ang ginawa ko na lang doon kasi, nag-pray na lang ako. Kasi di ba si Lord, all-knowing, the provider, merciful. Maraming nga tawag yun sa Islam kasi Allah has 99 names. Al-Alim, Ar-Razak, Ar-Rahim. Alam mo, doon na lang ako talagang naniniwala. Talagang sobrang nag-pray na lang ako for that week. Tapos, yung mga natutunan ko doon is,
we should continue to learn. Sabi nga ng papa ko, keep on learning. Naalala ko yung regalo niya sa akin, siguro nung 8th or 9th birthday ko, dictionary. Siyempre, di ba pag bata ka, ba't dictionary yung regalo? Merriam-Webster talaga eh. Oo, tapos Merriam. may note siya doon, keep on learning until your last breath. So, doon ko nare-realize na, ay buti na lang pala, after ng graduation ko nung college, I mean, hindi ako tumigil mag-aral kasi ang ganda ng mga naging benefit niya along the way. Lalo na sa nursing journey ko. Talagang, if you Nag-goosebumps ako doon. Ha? Keep on learning until your last breath. Yes, oo. Yung librong yun. Bigla ako Yung, nag-goosebumps. Yeah. oh, yung dictionary yun, nandun pa rin sa bahay. Andun pa rin. Tapos, dati nga nung huling umuwi ako, nakita ko, sabi ko, grabe, ang tagal-tagal na nito. Ilang years na. Pero ngayon ko lang na-realize na, nga, no, tingnan mo sa dinami-dami ng pinagdaanan ko, ang laki ng naging benefit niya sa akin. Keep on learning until your last breath. Kasi lagi mo siya nakikita kasi pag gagawa ka ng assignment, di ba? Ng dictionary, nandun. So, lagi ko siya nakikita. Tapos, isa rin sa mga nagustuhan ko doon during my journey is, kailangan mag-start ka na. Let's start even before we are ready. Kasi nung nag-start ako, hindi ako ready kasi wala akong proof of funds. As in, wala. Wala ako yung requirement nila for a single person na pumunta dito na 16,000 Canadian dollars. Pero wala. Pero ang ginawa ko na lang, nag-start ako. Rather than spend time thinking about it or waiting for the perfect moment, wala naman talagang perfect moment. That's right. So, kailangan mag-take lang tayo ng action and the next steps will appear, di ba? Susundan mo na lang yun as we go along our progress. So, yun lang. If you have... disclaimer pala. So, this is my personal experience. Pwedeng yung sa iba, hindi naman yung naging ganitong experience. Pero let me know if you need help or any assistance. May questions kayo. How am I surviving here? Surviving? No, I'm not surviving here. I'm She's doing thriving. good here. You're Yes, I am thriving. I am thriving. Yeah. We Yeah, don't live to survive. Right. Yeah. Let us know. Leave us a heart and go type your comments. Amazing. Thank you so much for that wonderful insight, especially dito sa pag-share sa pagiging permanent resident in Canada. Pero ang dami-dami talaga steps, no? But we just really have to keep pushing forward because we know that walang mangyayari if we don't. Tayo lang rin naman talaga magpupush sa sarili natin eh. Diba? Right. And we know that we deserve better in life. Okay. That's why we want to keep pushing forward. So there you go, guys. Any insights from you, Rach? I just want to thank Mariam for sharing this vulnerable details. Alam ko, hindi mamadali lahat ng process, but everyone, just keep pushing. Kasi nga, hindi porket mahirap, give up ka na agad. Yun ba yung end goal mo? Hindi naman, di ba? Kung kailangan mo ng support, chime in, tune in with us. Bibigyan namin kayo ng power. Power. Poweran talaga. Yes. Disclaimer, poweran po dito. Yeah. Hindi po kilikili power, ah. Wala kaming ganon. Wag. Wala naman, clear tayong tatlo. Yes, clear. Alright. Can I just ask, for our viewers, may mga gusto ba kayong marinig? Any topics that you want us to discuss? Let us know para we can talk into it. Maybe we'll share some insights kung meron kaming mga or hahanapan namin kayo ng network for that kung may mga tanong kayo. That's gonna be for another episode. So keep tuning in because the next episodes will be more and more and more exciting and more insightful. So there you go, guys. We will see you again the next episode. Bye for now. Bye. Bye.